how do we, what do we expect sa relationship niyo PSC and with POC? Especially in the leadership level. Siguro po, one word lang, automatic. Automatic po yan. Automatic po yan. Tagal kami nagkasama ni POC President Bambol Tolentino. He was chairman of POC. I was Secretary General. Tagal na kaming kaibigan. Lagi namang, kumbaga ba alam na namin kung ano ang dapat gawin. And I reach out to all the other NSAs para supportahan yung liderato natin. Diba? Hanggat maaari, ayoko na talaga sana yung may grupo sa kaliwa, may grupo sa kanan. It is not my style, it is not my philosophy. At talagang paano bibilis ang takbo ng kotse kung may umipigil. So, dun po sa mga kasama nating maniniwala, maraming salamat. Doon po sa mga medyo hindi pa naniniwala, bigyan nyo naman lang tayo ng pag-asa na patunayan na we can all do this together. Yes, congratulations Chairman Pato. Bilang isang, National Sports Association head, malamang iwanan mo ng pagiging head ng NSA, ano pa ba ang kulang? Ano pa ba ang idadagdag na suporta ng ating National Sports Agency sa mga NSAs dahil matagal-tagal ka na nandyan at nakita mo talaga yung sitwasyon? Hello, conference. Yes. Opo, matagal na po tayo, from basketball to boxing to rowing. Sabi ko nga, isa siguro ako sa mga swerteng sports leaders na 3 Olympic sports na tulungan natin at naging part tayo ng management. Konti, sa tagal po alam naman natin ang sports and we are all experts in sports. So siguro ang role ko rito is fine-tuning, tweaking, making it more exciting. In the next few days, I will invite all the NSA leaders and athletes to have a chat with me, with us. Mangyayari po yan sa lalong madaling panahon. Because pag pinakinggan po natin, ang role ng PSC is really to help the athletes, fund the athletes, and get the medals for the athletes. Pero ang lagi kong nakikita, and I'm sure you realize this, lagi kasing may tug-of-war between the Olympic medal sports and the non-Olympic medal sports. But they are part of the NSA. They're part of the Philippine Olympic Committee. Meaning, if we see their role and if we see them contribute to a healthy citizenry, they are equally as important. Very important po sa akin yun. Yung medalya, kailangan yan. Pero yung malusog na mamamayan, because there are other sports out there na nagkataon lang wala pa sa Olympics, then they deserve the support as well. Thank you. Lito Redo. Good morning, Chairman. Good morning po. Good afternoon. 5 minutes. Good morning. Chairman, ang PSC po ay mostly, yung charter niyan is nakatutok sa grassroots sports development, and next is just the elite athletes. Recently, wala po tayong mga batang atletang sumasali sa World Youth Games, wala po tayo sa Asian Youth Games, and yung batang Pinoy natin na maraming batang atletang nade-develop, nade-discover, hindi naman napupunta sa mga NSAs na dapat nilang puntahan. Now that nasa helm ka na ng PSC, ano po yung ating magagawa para sa mga kabataan natin? Ako po talagang solid believer ako ng grassroots development. As telling yung mga kasama ko sa commission and sila Attorney Hiro a while ago, I was told that the PSC conducts twice a month board meetings. And sabi ko nga, tweak natin ng konti Once a month dito tayo sa Rizal, once a month lalabas tayo ng probinsya. Kasama yung MANCOM, kasama yung commission. Because that's the only way you will realize na maraming grassroots out there. I'll tell you a story. Yan pong mga boksingero natin, Carlo Paalam, Desti Pitesio, Yumir Marcial,
we discovered them 14, 15 years old. Di ba? Yung pagkuha ko kay Carlo Paalam sa Cagayan de Oro habang nangangalakal, kitang-kita ho ng dalawang mata ko yun. Kung paano naghahanap ng matitirhan si Nesty Pitesio sa Panabo, sa Davao, kitang-kita ho ng dalawang mata ko yun. Kung paano nanalo si Yumir Marshall nung 15 years old siya ng World Youth Boxing. At binigyan siya ng gantimpalang 300,000 at that time para lang mapasimento yung bahay nila. Kasi lupa. Kitang-kita ho ng dalawang mata ko yun. So, ay gagawin po talaga natin yan, boss dito. Talagang itataguyod natin yan. Chairman, last question for me kasi para mabigyan naman yung iba. Maraming may iwang programs na to be implemented si Chairman Dick. And one of that is yung digitalization ng PSC. Kasi right now, maraming mga atleta natin, walang records na sumasali sa SEA Games, pero walang data, no? Walang data dito sa PSC. Kaya kami din ng media minsan nahihirap na maghanap ng background ng mga players. Come your term, Chairman, will you promise na ma-accomplish natin na maging state of the art na rin ng PSC, madaling makuha yung kung sino yung kasama sa SEA Games, kung sino yung nakapag-qualify sa Olympics. That's it, Chairman. Yes, pangako ko po yan sa lalong madaling panahon. Kasi alam niyo naman po yung background ko sa corporate. Talagang mapapadali ang buhay kung medyo digital age ka na. No? So our athletes deserve that. Yan po, gagawin natin sa lalong madaling panahon. And to be very honest, isa po yan sa mga binigay kaagad talaga na very clear instructions ng Malacanang to make sure that yung database ng mga atleta at yung the way we give them their salaries and their allowances ay hindi po madidelay because of administrative concerns. So, yes, gagawin po natin kaagad yung requirement niya. Kasama na doon sa pag-upgrade ng mga facilities na very, very important. Kasama po yan sa gagawin natin. At kasama rin po yan sa mga in-endorse ni Chairman Bachman kanina nung nag-usap po. Itutuloy yung mga nakapending na programa. Corporate world, oo, yes. And then ngayon, government, paano mo po pagdudugtungin yung mga connection mo mula sa corporate, di ba, sa business para makatulong sa ating national government dahil lagi namang kulang ang pondo para sa sports. You know, Ma'am Judith, nung natanggap ko maraming mga text messages from friends, from NSA officials, and corporate friends. Siyempre, ang una kong sagot, maraming salamat. Sunod kong sagot, para sa bayan. Ang huli kong sagot, nilalagay ko, please help me. So, kinongratulate mo naman ako. Tulungan mo na ako. Talagang hahantingin natin sila. Talagang importante po talaga yun. Kaya, ang last sentence ko palagi, maraming salamat para sa bayan, please help me. So, we'll do that.